May after effect pa ako ng Laurus training last January. Una sa lahat, siyempre, maraming salamat for the participation sa contribution ng Team Jerusalem. Si Rhea, si Jo, si Ian, si Joy, Joel, si Anverlet, at saka si Mabel. So lahat kayo nag-contribute, kaya top sales manager po yung inyong lingkod. Marami pong salamat. Ngayon lang po nangyari sa history ng grupo namin na yung 1, yung 2, at yung number 3 magkakatabi po sa harap. Sila po yung talagang nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakasisipag po nilang lahat. And kahapon, habang naglalaro ako ng badminton, meron pong nag-message sa akin. Sabi niya, Papa Jel, every month naririnig namin yung mga inspirational message mo sa amin pag tinatanggap mo yung award bilang top sales manager. And sa totoo lang, nai-inspire kami every time na magsasalita ka. Pero sabi niya sa akin, baka naman pwedeng this time ako yung magsabi ng message. So, ipapakilala ko po sa inyo, siya yung magbibigay ng message sa atin this afternoon. Okay lang po ba? Palakpakan po natin pag tinawag ko yung pangalan niya. Walang iba kundi si SM Annalyn Carag. Ayan, ito yung request mo ha. Sabi mo, ikaw yung magme-message. Parang mali yata yun. Nagulat lang ako. Hindi po ako, hindi po. Ayun. Sana ma-justify ko, Papa Jel. Salamat po, thank you. So, good afternoon. Again, tawagin niyo lang po ako na Ann para di po mahaba Annalyn. SM Ann na lang po. So, yun. Sabi, magbibigay daw ako ng advice how to win 2026 with the team. Siyempre, lalayo pa ba tayo? Nandito na sila. Sa akin, siguro copy the winners. Palakpakan naman po natin ang Team Jerusalem. Meron pa bang iba? Although marami talagang teams na exist ngayon. Pero syempre, consistent sila. Tignan nyo 1, 2, 3, nandito sila lahat. Top 1 and 2 and 3, puro Team Jerusalem. So, yun nga, copy winner. So, yun, kasi sila may napatunayan na, success na, and growing. Hanggang ngayon, nag-grow sila talaga. And thank you, Papa Jel, for the inspiration. And thank you, Team Jerusalem, for the inspiration. Yun, with that, tatanungin ko lang po kayo. Importante po ba sa inyo ang sales? Lakasan nyo naman. Yeah, syempre, di ba? Syempre. Ang komisyon, importante po ba ang komisyon? Yes. Pero one thing na na-realize ko, both of that, talagang importante siya. Pero ang the most important talaga is the mission. Yung mission natin dito sa Yesland, love the mission. Kasi sa totoo lang, pagka nawin mo yung mission ni Yesland, nawin mo yung kung yung purpose mo na nandito ka, parang lahat yung mission mo sa sarili mo, mission mo sa client mo, mission mo sa kapwa mo, or mission mo sa community nyo, lahat win na yon. Mawi-win mo na talaga siya. So, yun nga, sabi ko nga, ano bang vision natin dito sa Yesland? Diba? Our mission is to serve and help millions or billions Filipinos through real estate and through Yesland Realty. Yun po, sabi nga, di ba, sa kanta, i-share ko lang. Kasi ito, pag naririnig ko, mission talaga natin ang naalala ko. Sabi, kakanta ako ng konti. Sabi, walang sino man ang kantahin natin, para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lang. Nakakaiyak, di ba? Kasi parang
it's remind me of the mission of Yesland Realty. Kasi dito, natatransform lahat tayo, natatransform buhay natin. At natatransform yung mga buhay na nangangailangan para sa atin. Yung mga nangangarap, na hindi alam pa paano gagawin, tayo, parang ginawa tayong daluyan ni Lord para lang mag-share ng mga advice, ng mga na kailangan nilang malaman para makapag tuloy-tuloy sila sa mga dreams nila. And ang ganda ng sistema dito sa Yesland. So why not gamitin natin yung mga source na pwede natin gamitin dito sa Yesland, di ba? Noon sabi ko, ang hirap ng walang kausap sa isang araw. Yung wala kang client, pero ang daming source pa paano ka magkakaroon ng makakausap, di ba? So, pero netong lately, nare-realize ko, pag nakikita ko yung sales report, sabi ko, kakalungkot. Wala akong contribution sa mission, sa Yesland. Di ba pag wala tayong benta, nakakalungkot, makikita mo yung mga mukha nila, nakabenta, tapos ikaw wala ka doon. So, yun yung part na parang nakakalungkot. So, yun, from that, sabi ko nga, why not, i-assess natin yung sarili natin. Sabi nga, paano natin ma-win? So, binigyan ko lang po ng meaning yung word na win, W-I-N. So, yung W is word, then I is intention, and the N is new. So, for the word, i-assess natin yung sarili natin. Is it worth it na yung purpose natin dito na ginagawa natin, worth it pa ba? Or may kulang pa? Diba? Align ba siya sa mission natin sa Yesland? Naka-align pa ba tayo? So, yun. Then, yung thoughts kasi natin, yung power, bigyan natin yung thoughts natin ng power, and the words, bigyan natin ng power. And also, yung action, bigyan natin ng more power. Kasi, siguro, from that, yung simpleng may gawin tayo, for sure magkakaroon ng result. And yung I naman, yung intentional. Intention or intentional. So, alam nyo na to, sadyain, di ba? Dapat sinasadya ang success, sinasadya natin ang mga pangarap natin. Kasi kung di natin talaga sasadyain, hindi natin siya maaabot. Yun. Then, new. Make something new for you to improve, to achieve your goal, and be a better version of you. Then, new goals, new dreams, and new me. Ika nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, yun po. Every small steps counts. So, yun, push lang tayo. And hindi natutulog ang Diyos, lalo na sa mga taong nagsusumikap, nagsisipag, at nagtsatsaga na abutin ang mga pangarap. At siyempre, tiwala kay Lord. At second, sa sarili mo, magtiwala ka. Then, share ko lang yung Bible verse na Matthew 12:19 verses 26, that all things are possible with God. Samahan lang po natin ng mabuting gawa with the humble and a servant's heart. Again, this is Ann Carag, your servant leader with a heart. Thank you. Hello! Napakaganda ng shinare ni SM Ann. Actually, wala ako dito kung hindi dahil sa team ko. Gusto ko lang i-recognize yung hard work ng Team San Diego. Ayan yung mga lahat. Sobrang natutuwa po ako kasi talagang yung samahan namin, kung paano kami mag-push sa isa't isa, ibang klase. Thank you, thank you. Salamat ngayong pangalan, nagpaplano na kami, saan na next coffee natin, di ba? Saya. So, guys, gusto ko lang i-share one word. Be intentional. Ito yung pinaghandaan kong word, be intentional. Para sa akin, kasi ngayon may bagong chapter ng buhay ko. Isa na po akong caregiver sa aking nanay. So hands-on. Minsan walang tulugan. Minsan konting bagay lang,
talagang alerto. Minsan katabi ko siya, hands-on. So, ibig ko sabihin dito, guys, ang dami kong ginagawa. Ang dami. Minsan, uy, trumpo ba ako? Linis lahat. Pero alam nyo, guys, pagkatapos ko asikasuhin yung mama ko, mga natatapos ako 9 na mahigit, kailangan kong magpahinga sana eh. Pero magkakape muna ako. Ayan. So magtatrabaho ako. Kailangan intentional ka sa goal mo eh. Bakit? Kailangan sadyain mo. Sadyain mo talaga. Hindi pwedeng, bahala na. Okay na yan. Meron na akong konting savings, okay na yan. Be intentional every day. Itinuturing ko pong napakalaking biyaya ni Lord ang paggising ko sa umaga. That's why, sabi ko nga, everyday ginagawa kong intentional. Lahat. Pangangumusta sa Team San Diego, minsan, PM pa yan. O tara, coffee tayo, ganyan. Kumusta ka na? Be intentional talaga yung favorite ko talaga. Kasi kahit gabi na, ayan, kailangan, monitor ko, naka-ads ka ba? O anong problema? Ayusin natin. Kapag ginusto mo, sasadyain mo. Kasi po naniniwala po ako na success doesn't happen by chance. It happens when you choose to be intentional. Thank you. Team Jerusalem, blazing trail. Tala ang passion, hindi magfa-fail. Bawat tayo na abot. Good morning. Thank you, Broker Nico, sa sound effects. Thank you, Yesland Realty, sa recognition. And thank you, Team Jerusalem, syempre, sa 91 million sales. Sabi ni Papa Jel kanina, this is the first time na 1, 2, 3 nakuha sa Jerusalem. And I would like to thank yung 11, this is the first time na ito yung pinakamaraming sales force namin na nakabenta. 11 units. And madalas, si Papa Jel ay very affirmative sa kanila. Hindi ako nag-iisa-isa ng thank you. And gusto kong mag-thank you sa kanila for the hard work para sa pamilya. Hindi nyo yan ginagawa para sa pamilya nyo, kundi para sa team din. Thank you sa inyo. From the deepest part of my heart, salamat sa inyo. Nagpapasalamat kami kasi you're making us top 1 sa Yesland. And we are proud of that. And of course, ngayon kasi, each month kami yung nagtotok sa harapan. Siyempre, gusto rin naman naming ibigay yung chance sa mga brokers din na nagtatap. Okay? So, ipapasa ko yung mic sa isang top broker din na naniniwala ako na siya yung susunod naman na magiging month after month na broker. To call on stage, ang isa naming top broker, Broker Anjo Aguilar. Thank you, Mama Beth. Yan. Okay na po. So, Happy Valentine's Day sa ating lahat. Ayan. Diba? Mapapasabi na lang ako ng sana all. Ayan. And kagaya nga na nabanggit ni Mama Beth, so 1 million lang yung diferensya. Joke. So, goal namin yon yung 90M isang buwan. Pero I'm thankful na start of the year, kumbaga, working na and taking action na yung team namin. So, ayan, shoutout sa team ko, Team Dublin. And para sa lahat, no, i-share ko lang today yung shinare ko din sa team ko nung last annual planning namin. So, meron akong 3 powerful word. Ayan. Ilan? 3. So, unahin natin. Ang galing nga kasi, din siya, AAA. So, parang Anjo Asagra Aguilar. So, letter A is aggressive. Ayan. Aggressive. So, pag sinabing aggressive sa sale, so, ano ba yun? Manunulot ba tayo ng benta? Hindi, no? So, hindi din tayo magiging pushy. So, ang ibig sabihin is, magiging aggressive tayo sa action. No? And aggressive tayo in what way? Mag-follow up? No? Mag-prospect? Mangumusta ng client? Mag-follow up? No? And
ang galing lang kasi masisipag tayo, no? So, kanina nagkaroon tayo ng dream board making, no? So, hindi tayo dapat naghihintay ng swerte. Dapat ginagawa natin ng paraan. And yung goals kasi natin, hindi naman yan kusang darating, no? Uupo lang tayo and darating na siya. So, kung gusto natin ng mas malaking income, mas maraming sales, mas maraming breakthrough, dapat mas malaki din yung effort natin. So, next is adaptive. So, alam naman natin na pabago-bago na yung market. Ang bilis, no? Ngayon, nagsasalita na yung bahay. Asan na si Nina? Di ba? Nagsasalita na ngayon mag-isa yung bahay sa market. So, kung, kung hindi ka sasabay, may iwanan ka talaga. No? And, kasi 'di ba sa sales minsan wala talagang nag-i-inquire, no? Minsan tahimik, minsan madami kang kausap and minsan naman puro rejection or objection. So pero ang mga winners or ang mga top sellers natin marunong yang mag-adjust. Nagre-re-strategize yang mga yan. So kung hindi na effective yung ginagawa natin 2 years ago, last year, so hanap tayo ng way para mag-improve pa. Ayan. Kasi sa sales, hindi laging pinakamagaling ang nananalo. Minsan, yung pinaka-flexible ang umaangat. And lastly, yung pagiging accountable. So, ito yung pinaka-importante. No? Accountable means we own this business. No? Sarili natin to. And kapag nakahit din tayo, no? So we stay humble. Kapag hindi naman nakahit, so, hindi tayo mang-blame kung kani-kanino, sa sarili lang din talaga natin. We ask ourselves, tanungin natin, no, ginawa ba natin talaga ang lahat? No, nag-follow up ba ako ng sapat? Nag-improve ba ako this week, last week? So, kapag accountable tayo, hawak natin yung result natin. And kapag hawak natin yung result natin, hawak din natin syempre yung future natin. So, ang goals natin, hindi lang numbers yan. Para yan sa pamilya natin, para sa pangarap natin, para sa buhay na gusto mo or gusto nating ma-achieve. So, today, let's choose to be aggressive sa action, adaptive sa strategy, and accountable sa results. At kapag ginawa natin yan every day, hindi lang tayo basta mag-target, magdo-dominate tayo or mananalo tayo. So let's go and make it happen. Happy Valentine's Day sa ating lahat. Thank you.